Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 1841. Pinahahalagahan ko ang paalala, G. Bates, ngunit mayroon pa rin kaming mahalagang misyon na nais magawa. Dahil sa mas maaga naming mahahanap ang teritoryo ng Fangrotem clan, mas mabuti, mananatili lamang kami sa gabi. Aalis tayo kaninang madaling araw. Sagot ni Gerald sa isang Gratuitous tone habang nakatingin kay G. Bates. Nang marinig iyon, walang sinabi si G. Bates. Kahit na kung ang isa ay magbayad ng pansin sa kanyang reaksyon, makikita nila ang kanyang mukha na kumikislat ng kaunti bilang tugon. Tuldok-tuldok. Malalim na ang gabi bago tuluyang nagpasya si Gerald at ang kanyang partido na matulog. Upang matiyak na hindi sila makalusot sa gabi, iminungkahi ni Gerald na magpalitan silang apat sa pagbabantay. Matapos sumang-ayon, si Gerald ay inihalal muna upang manatiling bantay samantalang ang iba ay nagtungo na sa kama. Sa kabutihang palad, kahit na natapos ang kanyang paglilipat at nagpalit siya ng mga lugar kasama si Ray, wala talagang nangyari sa malapit na tea. Ang pagdiriwang ng apat ay gumising na maaga kinaumagahan at agad na nagsimulang mag-impake. Si Gerald mismo ay lumakad papunta sa pintuan upang suriin kung paano ang hitsura ng mga bagay sa labas. Nagulat siya, agad siyang sinalubong nang makita si G. Bates na nakatayo sa harap mismo ng kanilang pintuan. Tiyak na hindi inaasahan ang makakasalubong ni G. Bates sa ganoong paraan, ang malapad na mata na si Gerald ay tumitig saglit sa taong kalmado at mukhang nagtanong. Mayroon bang isang bagay na maaari kitang tulungan, G. Bates? Sabihin mo sa akin, sigurado ka ba na nais mong hanapin ang teritoryo ng Fangrotem clan? Wala bang paraan upang mapigilan ka? Tinanong ni G. Bates sa isang seryosong tono. Nang marinig iyon, mabilis na inalog ni Gerald ang gulat niya bago tumango at determinadong sumagot, sa totoo lang, G. Bates. Talagang dapat tayong umalis. Pagaling. Dahil napaka-adamant mo, haantong ako doon. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na sa huli, ang lahat ay nakasalalay sa iyong kapalaran. Idineklarang G. Bates, nakakagulat kay Gerald muli. Si Gerald, para sa isa, ay hindi inaasahan ang pag-uugali ni G. Bates na mabilis na magbabago. Pagkatapos ng lahat, sinusubukan ng lalaki ang kanyang pinakamahirap na pigilan ang mga ito mula sa paghahanap para sa teritoryo ng Fangrotem clan sa halos buong gabi. Upang isipin na handa siya ngayon na pamunuan sila doon. Gayunpaman, tulad ng naisip ni Gerald, alam ni G. Bates kung nasaan ang teritoryo ng Fangrotem clan. Sa pag-iisip na iyon, sinenyasan si Gerald na magtaka kung ang pagkamatay ng nakaraang partido, na nagtangkang hanapin ang lugar, ay may kinalaman kay G. Bates. Anuman, ang tren ng pag-iisip ni Gerald ay naputol nang marinig niyang sinabi ni G. Bates, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Bilisin mo at mag-impake ka na. Pinapanood si G. Bates pagkatapos ay lumingon upang umalis, si Gerald mismo ay mabilis na inutos ang natitirang bahagi ng kanyang partido na bilisan ang kanilang pag-iimpake. Makalipas ang ilang sandali, ang lahat ay handa nang umalis at nagsimula silang sundan si G. Bates sa kailaliman ng mga bundok. Walang isang salita ang binigkas sa buong paglalakbay kaya't kalaunan, inako ni Gerald na masira ang katahimikan sa pagsasabing, kaya't tuldok-tuldok. Bakit ang pagbabago ng puso, G. Bates? Sabihin na nating naiiba ka sa dating pagdiriwang. Sagot ni G. Bates sa isang mahinahon na tono. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Iba-iba sa anong paraan, G. Bates? Tanong ni Gerald sa isang usyosong tono. Ang naunang partido na dumating na naghahanap ng angkan ay interesado lamang sa pagnanakawan sa nicho. Kung gaano sila binulag ng kasakiman, imposible para sa kanila na hanapin ang Fangrotem clan sa unang lugar. Ang mga namamatay ay may katuturan lamang. Sumagot si G. Bates sa isang mahinahon na tono, halos parang hindi siya napahamak sa kanilang pagkamatay. Lumalaki ng higit na nagtataka ngayon, tinanong ni Gerald. Paano eksaktong namatay sila, G. Bates? Pinatay ko sila syempre, sagot ni G. Bates. Ang pangalawa ay narinig niya iyon, agad na dumilim ang ekspresyon ni Gerald. Upang isipin na si G. Bates ay magtatapat sa isang bagay tulad nito ng ganito casual. Kabanata 1842. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Kung sa bagay, mas pinagkakatiwalaan ko ang paraan mo kaysa sa dating pangkat na iyon. Dagdag ni G. Bates nang makita ang matinding pagbabago sa ekspresyon ni Gerald. Bagaman sinabi iyon ni G. Bates, tama na may pag-aalala pa rin si Gerald. Pagkatapos ng lahat, sino ang nakakaalam kung nagsasabi ng totoo ang lalaki? Sa kabila ng kanyang pag-aalala, naintindihan ni Gerald na kailangan pa rin niya ng patnubay ni G. Bates sa ngayon. Sa pag-iisip na iyon, mapipili lamang niyang kumilos ng naaayon.
Ang pangalawang Gerald ay natagpuan ng isang bagay na hindi tama kay G. Bates, tiyak na makitungo siya sa taong walang awa. Kasunod sa hindi magandang pag-uusap na iyon, naglalakad ang grupo ng halos 1 pang oras bago tuluyang makarating sa tila isang napakalaking hitsura ng Stonehenge, likas na naguguluhan sa paningin nito, sinenyasan si Gerald na magtanong, at ito. Dito mabubuksan ang portal na humahantong sa pinakapambabae na lugar. Pagkatapos dumaan sa lugar na iyon, madali mong makita ang teritoryo ng Fangratham clan. Gayunpaman, isipin mo na ang paglipas ng pinakapambabae na lugar ay hindi kasing simple ng malamang na iniisip mo. Ang isang mahina na kaisipan ay madaling abutan ng maraming mga multo doon at sa sandaling mangyari iyon, mapupunta ka doon sa tuluyan na nakakulong. Paliwanag ni G. Bates sa isang masigasig na tono. Nang marinig iyon pagkatapos ay kinuha ni Gerald ang mapa na ibinigay sa kanya ng Old Flint. At pagkatapos tignan ito ng ilang sandali, walang duda tungkol dito. Tulad ng nangyari, talagang nasa tamang lugar sila. Si G. Bates ay hindi kailanman niloko ang mga ito. Sa pag-iisip na iyon pagkatapos ay lumingon si Gerald upang tumingin kay G. Bates bago magtanong. Kung gayon, kailan magbubukas ang portal? Magbubukas ito sa loob ng 3 araw. Kalagitnaan iyon ng buwan kung gusto mo malaman kung bakit. Anuman tandaan na ang portal ay mananatiling bukas lamang sa loob ng 3 araw. Kung nabigo kang bumalik bago pa man matrap ka doon habang buhay kahit na bukas ulit ang portal sa hinaharap. Sagot ni G. Bates sa isang mabait na tono. Wala bang ibang paraan upang makapasok tayo sa lugar na iyon? Tanong ni Gerald habang nakatingin kay G. Bates, ayaw na maghintay ng 3 araw. Pagkatapos ng lahat sigurado siya na tiyak na may iba pang mga paraan upang makapasok sa pinakapambabae na lugar. Pag-unawa sa motibo ni Gerald, sinabi ni G. Bates, ang pasensya ay isang kabutihan, binata. Gayunpaman, dahil ang mga langit ang nagbago sa aming pagpupulong sa palagay ko mabubuksan ko ng maaga ang portal. Gayunpaman tandaan na kung gagawin ko ito 3 lamang sa iyo ang pinapayagan na pumasok. Ang isa sa inyo ay kailangang manatili sa likuran. Gayon din hindi ka rin makakapasok ng mag-isa. Kailangang magkaroon ng hindi bababa sa 2 sa iyo, ganyan lang iyon. Sa kabila nito ang kaso, mukhang lubos na nasiyahan si Gerald. Pinapanood ang paglingon ni Gerald sa kanila at sinabihan si Juno na sabihin bakit hindi kayo ni Ray pumunta, Gerald. Lalabas ako dito kasama si Yrsa. Narinig iyon, inisip saglit ni Gerald bago tanungin sabihin. Dahil sinabi mo na 2 hanggang 3 tao lamang ang maaaring makapasok ng sabay. Maaari ba muna kaming pumasok ni Ray bago sumunod sa likuran sina Juno at Yrsa? Teknikal na ang pagpasok nito ng pares hindi. Dahil agad na umiling si G. Bates na pabuntong hininga lang si Gerald. Ito ay nagkakahalaga ng 1 shot. Sa sandaling iyon nalinis ng lalamunan ni Ray bago sabihin. Tuldok-tuldok. Sa kabaligtaran, sa palagay ko dapat kang magtungo roon kasama si Miss Zorn G. Crawford. Lalabas ako dito kasama si Yrsa. Kung sa bagay dahil sina Juno at Gerald ay parehong may bihasang magsasaka, mas mahusay nilang masisilayan ang bawat isa sa sandaling nasa loob na sila. Nagulat siya, mabilis na sumagot si Juno, hindi, masyadong mapanganib para sa inyo ni Yrsa na manatili sa labas dito nang wala kami. Sa isiping iyon, sumabay ka na lang kay Gerald. Sa ganoong paraan, mapoprotektahan ko ang aking alagad habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik. Sasang-ayon ako kay Miss Zorn. Papasok kaming 2 at yun. Dagdag ni Gerald na nag-alala rin na mahahanap ni Ray at Yrsa ang kanilang mga sarili sa malalim na problema kung magkasama sina Gerald at Juno na pumasok dahil alinman sa kanila ay hindi maaring ipagtanggol ang kanilang sarili. Kabanata 1843. Sige kung gayon. Sagot ni Ray sabay tango. Narinig iyon sinabi ni Gerald na napagpasyahan noon, G. Bates. Parehas kaming papasok kaya mangyaring buksan ang portal para sa amin ng maaga. Nang marinig iyon walang sinabi si G. Bates. Sa halip lumakad siya papunta sa pinakamalaking haligi ng bato sa gitna ng Stonehenge bago kumuha ng isang maliit na kutsilyo mula sa kanyang manggas. Tuldok-tuldok. Matapos gawin ang isang maliit na hiwa sa kanyang kamay, inilagay niya ang kanyang dumudugo na palad sa tila isang simbolo ng isang aswang na mata sa haligi, at mga segundo pagkaraan, nagsimulang umiling ang haligi habang ang iba pang mga nakapaligid na haligi ay nagsimulang kuminang sa mga kulay asul. Makalipas ang ilang sandali, isang asul na portal ang lumitaw bago si Gerald at ang kanyang partido. Iyon ang portal. Pumunta sa ngayon at tandaan. 3 araw lamang o hindi ka makakaalis. Paalala ni G. Bates habang tumango sina Gerald at Ray. Nakuha ko. Huwag mag-alala, G. Bates. Gayon din, magkakaproblema ako sa iyo upang mapangalagaan silang 2 pansamantala. Salamat sa lahat. Sagot ni Gerald sa isang determinadong boses habang nakatingin sa lalaki.
Matapos makita si Mr. Boats na tumango pagkatapos ay pumasok sina Gerald at Ray sa portal at ang pangalawa ay tinawid nila ito na wala ang portal. Ang mga haligi mismo ay agad na tumigil sa pag-iilaw na parang walang nangyari dito. Tuldok-tuldok. Anuman pagkatapos na masaksihan ang isang nakapagtataka na eksena, pareho sina Juno at Irsa ay maaaring manggango lamang sa takot. Samantala, natagpuan ni na Gerald at Ray ang kanilang sarili na naglalakad sa isang uri ng daanan na tulad ng lagusan. Tuldok-tuldok. Nakasandal, ang takot na si Ray ay kinuha ang damit ni Gerald habang nagbubulungan, mangyaring tandaan na protektahan ako ng mabuti, G. Crawford. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hindi mo sinabi na hindi ka takot sa mga multo. Pagmamaktol ni Gerald. Well, hindi ako natatakot sa mga multo na pelikula, ngunit ito ang katotohanan. Sino ang nakakaalam kung kailan maaaring mag-pop up ang isang aswang? Sagot ni Ray sa kanyang bahagyang kaduwagan. Ang mga bagay ay tiyak na nakakatakot sa paraan kung hindi niya inaasahan ang mga aswang na mag-pop up lamang sa screen. Anuman nanatiling tahimik si Gerald, alam kung saan nanggaling si Ray. Kung sa bagay hindi pa sanay si Ray sa pakikitungo sa mga multo kaya't normal na matakot. Ang tapang ay tiyak na darating sa sandaling masanay ang bata. Ano man ang kaso, mga 10 minuto ang lumipas ng tuluyan na silang makalabas sa daanan at agad silang sinalubong ng isang malaking bato na tablet. Inukit dito ang 4 na individual na mga karakter na nagsabing ang pinakapambabae na lugar. Sa pagtingin sa kabila ng tablet, ang duo ay nakakita ng isa pang landas na tila humahantong sa pinakasentrong lugar sa pinakapambabae na lugar. Tuldok-tuldok. Iyon din ang lugar kung saan naninirahan ang iba't ibang mga aswang at espiritu. Dito nagsisimula ang totoong pakikipagsapalaran, Ray. Ihanda ang iyong isip at mangyaring pigilin ang hiyawan o hiyawan kapag may nangyari. Iisin mo lang. Pabala ni Gerald habang nakatingin kay Ray. Kung sa bagay kung ang pagsigaw ni Ray na hindi sinasadyang nag-ambala ng kapayapaan ng mga aswang at espiritu, tiyak na magbabala ito ng isang mundo ng kaguluhan para sa kanila. Handa na ako, G. Crawford. Sagot ni Ray pagkatapos huminga ng malalim. Nodding bahagyang bilang tugon pagkatapos ay nagsimulang humantong si Gerald patungo sa kailaliman ng pinakapambabae na lugar. Tuldok-tuldok. Sa kung gaano kadilim at kadiliman ng buong lugar ay narito lamang ay tiyak na magpapadala sa mga tinap ng kahit na ang pinakamatapang na mga tao. Naturally, Gerald at Ray ay walang pagbubukod. Kung ito ang magiging pakiramdam sa buong paglagi nila dito, may katuturan ngayon kung bakit pinilit ni G. Bates na kahit papasok sa 2 tao ng paisa-isang, kung napili ni Gerald na pumasok ng mag-isa, tiyak na masusupol siya ng nagbabantang aswang na aura sa paligid niya. Kung nangyari iyon, napupunta siya sa isang buong multo na naging sanhi na siya ay matrap sa lugar na ito magpakailanman. Anuman pagkatapos ng paglalakad sa isang tulay, ang duo sa lalong madaling panahon ay nakatagpo ng isang lungsod ng mga uri. Kabanata 1844. Ang lungsod ay kilala bilang Phantom City at ito ay isang lungsod na partikular na ginawa para sa mga aswang at espiritu. Mula sa kinatatayuan nila, nakikita ni na Gerald at Ray na lahat ng bagay sa lungsod ay mukhang sinaunang, ang duo ay nakakita din ng maraming mga multo na manloloko na magkakaiba ang hitsura na nagkalat sa kung ano ang tila isang merkado sa lungsod. Naiintindihan na ang karamihan sa mundo ng espiritu ay magiging ganito, nagpa siya ang duo na magmadali at magsimulang maglakad patungo sa pasukan ng lungsod. Gayunpaman pagdating sa mga pintuang bayan ng lungsod, ang kanilang pagpasok ay agad na hinironggen ng isang taong mapaatla ang mukha na nagbibigay ng mahabang itim na balabal. Nakatitig sa dalawa gamit ang kanyang asol na mga mata, ipinahayag ng itim na nakasuot na lalaki, ni alinman sa inyo ay hindi kabilang dito. Umalis ka na. Bago iyon, sino ka talaga? Tanong ni Gerald. Tumaan ako sa Phanto at ako ang opisyal ng multo ng lugar na ito. Ipinakilala ni Phanto, labis na ikinagulat ni na Gerald at Ray. Upang isipin na ang mga opisyal ng multo ay mayroon ng una. Ito ay halos katulad nila sa ilang drama sa telebisyon o kung ano. Pagkatapos ng kaunting pagpos mahinang ngumiti si Gerald bago sumagot, dadaan lang kami sa lugar na ito at hindi kami narito upang magdulot ng gulo, Ginoo. Sa pag-iisip na iyon, mangyaring payagan kaming pumasa. Dahil hindi ito ang kanyang karaniwang teritoryo, alam ni Gerald na dapat niyang pigilin ang pag-arte ng walang pagmamadali. Sa pinakamaliit, kailangan niyang manatiling magalang. Gayunpaman kung ang isang katulad na eksena ay nangyari sa totoong mundo, gumawa na si Gerald ng isang hakbang sa sinumang maglakas loob na hadlangan ang kanyang paraan. Tulad ng kung magkakaroon siya ng oras upang sayangin ng may kagandahang asal. Narito, kailangan ko ng dumadaan na permit upang payagan kang makapasok. Kung wala ka, huwag mo ring pangariping pumasok. Sagot ni Phanto sa isang mahigpit na boses. Isang permit na dumadaan. Paano tayo makakakuha ng isa?
Tanong ni Gerald. Narinig iyon pagkatapos ay itinuro ni Fanto ang isang matangkad na tore na naglalabas ng madilim na asol na mga ilaw, na totoo lang hindi lang iyon malayo, bago ipaliwanag, makukuha mo ito sa pamamagitan ng pagpasa ng isang pagsubok doon. Kapag natapos mo na iyan, matatanggap mo ang iyong dumadaan na permit. Salamat sa pagbabahagi, sagot ni Gerald habang nagsisimulang maglakad papunta sa tower kasama si Ray. Bilang ito ay naging pagpasok sa pinakapambabae na mga lugar talagang hindi magiging madali tulad ng inaasahan nila. Dahil hindi maisip ni Gerald ang anumang iba pang paraan upang makapasok at mas gugustuhin niyang malutas ang isyong ito nang hindi gumagamit ng puwersa, ang tanging paraan lamang upang maipasa ang pagsubok na iyon. Tuldok-tuldok. Sa pinakamaliit ay hindi siya magwawakas sa pagkakasala sa alinman sa mga lokal. Anuman, natagpuan nila sa lalong madaling panahon na ang mga pintuang daan ng tower ay mataas na nakalock. Kahit na, alam nila na may mga individual sa loob dahil ang panloob ay patuloy na kumikinang sa pamilyar na asol na kulay. Tuldok-tuldok. Sa pagkaisip nun kakatok lang sana si Gerald sa pinto nang bigla, bumukas ito. Bago pa man makapag-react si Gerald, isang malamig at malungkot na tunog ang maririnig mula sa loob, sumisigaw, "Enter!" Narinig iyon, unang pumasok si Gerald. Gayunpaman sa pagsunod pa lang ni Ray, biglang sumara ang mga gate sa likuran ni Gerald. Ha? Ano ang nangyayari, G. Crawford? Tanong ng nagtakang si Ray. Isa-isang individual. Sigaw ng parehas na boses mula kanina. Ang pag-unawa na ito ay simpleng panuntunan sa lugar na ito, ang nakayupi na si Ray ay nakaupo lamang sa isa sa maraming mga hakbang ng tore habang hinihintay niya si Gerald na bumalik. Kabanata 1845. Mismong si Gerald mismo ay nakatagpo ng isang taong may puting buhok na nagbigay ng isang mahabang kulay abong damit. Nakikita ko na ikaw ay kalahating tao at kalahating multo. Sabi ng nakasuot na tao habang nakatitig kay Gerald mula ulo hanggang paa. Naturally, panandalian itong ginulat si Gerald. Upang isipin na ang taong ito ay madaling masabi iyon. At ikaw ay? Tanong ni Gerald. Dumadaan ako sa Torm at ako ang Phantom Emissary sa pinakapambabae na lugar. Sa mas simpleng mga termino, responsable ako sa pakikipag-ugnay sa mga tagalabas. Ito ang dahilan kung bakit madali akong nakilala ang iyong pinagmulan, paliwanag ni Torm. Nakita ko. Kasiyahan na makilala ka, Ginoo. Tumaan ako kay Gerald Crawford at tulad ng sinabi mo, ako ay kalahating tao at aswang. Gayunpaman, tandaan na isa rin akong magsasaka. Sumagot si Gerald, hindi naramdaman ang pangangailangan na itago ang katotohanan iyon. Iyon ay magpapaliwanag kung bakit mayroong isang napakalaking cocktail ng spirit blade at banal na espiritu sa loob ng iyong katawan. Gayunpaman, ang espiritu na pagmamayari mo ay nakakagulat. Kung magpapatuloy ito, tiyak na may mangyayari sa iyo. Sinabi ni Torm na may mabuting balak lamang. Siyempre, alam ni Gerald ng totoo na pinag-uusapan ni Torm ang tungkol sa Astrabise sword na mayroon siya sa kanya. Pagpili na huwag pansinin ang paksa, pagkatapos ay idineklara ni Gerald. Tuldok-tuldok. Ano man ang kaso, narito ako upang kumuha ng isang dumadaan na permit, Ginoo. Kaya parang, ipinapalagay ko na sinusubukan mong magtungo sa teritoryo ng Fangrotem clan, tama? Tanong ni Torm habang nakatingin sa kabataan. Sa katunayan, sagot ni Gerald sabay tango. Ipagpalagay ko alam mo na kailangan mong pumasa sa isang pagsubok bago mo makuha ang permit. Sabi ni Torm habang patuloy sa pagtitig sa kabataan. Oo, ito ang dahilan kung bakit ako napunta dito sa una. Sagot ni Gerald sa determinadong boses. Pagaling. Handa ka na ba? Tanong ni Torm. Handa ng dati. Idineklara ni Gerald ng walang kititing na pag-aatubili. Natapos ang pangalawang pangungusap ni Gerald, subalit tila nawala si Torm nang agad na dumilim ang paligid ni Gerald. Habang ang isang regular na tao ay tiyak na nadarama na ang kadiliman ay sobrang pagmamalaki, si Gerald ay hindi isang ordinaryong tao. Kalmadong nakatayo sa lugar, hindi nagtagal bago lumitaw ang isang pintong bato sa harapan ni Gerald. Haantong ito sa unang yugto ng iyong pagsubok, sabi ni Torm mula sa loob ng kadiliman. Narinig iyon sa pinahit ni Gerald ang doorknob at pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng isang nakamamanghang tanawin. Bago siya ay malapit ng walang katapusang mga tao na pinapatay ang bawat isa. Ang katotohanan na ang mga individual ay mukhang nagmula sa iba't ibang mga tagal ng panahon ay lalo lamang nalilito si Gerald. Mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan, ang digmaan ay hindi nagbago. Ang pagpatay at kamatayan ay magkakaugnay lamang. Anuman, narito ang tatlong mga pagpipilian. Batay sa kasalukuyang nakikita mo, pipiliin mo bang hayaang mamatay ang lahat ng mga kontrabida? O marahil mas gugustuhin mong payagan ang lahat ng mabubuting tao dito na magkaroon ng pagkakataong mabuhay muli? Mayroon ding pagpipilian na payagan lamang ang kapalaran na magpasya, alin ito?
Tanong ng tinig na katawan ni Torm. Nang marinig iyon, sinimulang pagnilayan ito ni Gerald. Habang ang pagsubok ay maaaring mukhang madali, alam ni Gerald na ito ay isang harapan lamang. Pagkatapos ng lahat, paano magiging isang simple ang isang pagsubok sa kalikasan ng tao? Alinmang paraan, alam ni Gerald na ang lahat ng tatlong mga pagpipilian ay hindi lahat masama. Ang problema ay, alin ang tamang sagot? Talagang ayaw niyang mabaygo sa kauna-unahang pagsubok. Kabanata 1846. Matapos pag-isipan ito sandali, idineklara ni Gerald na, pinili kong payagan ang kapalaran. Isang hindi inaasahang sagot. Pakialam na ipaliwanag kung bakit. Tanong ni Torm. Kaya mahalagang hindi isang tao ang maaaring magpasya sa buhay o kamatayan ng kanilang sarili o ng iba. Sa huli, ang kapalaran ng pangwakas na magpasya. Kung tunay na oras ng isang tao upang makamit ang kanilang wakas pagkatapos ay walang tigil ito. Sa pag-iisip na iyon, wala akong karapatang pumili ng mga kalaunan ng mga taong ito. Habang totoo na gugustuhin kung mamatay ang lahat ng mga kasuklam-suklam na kontrabida, naniniwala ako na sa huli ay aani nila ang kanilang nahasip. Pagkatapos ng lahat, tiyak na bibigyan sila ng tadhana ng pagtatapos ng pag-sweet kapag ang oras ay tama. Paliwanag ni Gerald. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, palakpak ay maaaring marinig agad habang sinabi ni Torm, hindi masama. Iba ka sa iba. Binabati kita, nakapasa ka sa unang pagsubok. Kasunod nito, nawala ang kadiliman at ang lahat ay lumitaw sa dati. Si Torm mismo ay hindi pa nakakilos mula sa lugar kahit na nakangiti siya ngayon habang pinupuri, tulad ng sinabi mo, walang sino man ang maaaring magpasya sa buhay at kamatayan ng kanilang sarili o ng iba. Natutuwa akong marinig na hindi ka ang uri ng tao na walang awang pumatay sa iba. Habang nagulat si Gerald na nalamang napakabilis niyang nakapasa sa unang pagsubok, mabilis siyang kumawala dito bago magalang na sumagot, pinahahalagahan ko ang papuri, Ginoo. Well, sinabi, anuman, handa ka na ba para sa iyong ikalawang pagsubok? Tanong ni Torm. Ako ay. Nang masabi iyon, pinanood ni Gerald na si Torm ay muling naglaho at ang kanyang paligid ay nagsimulang magbago muli. Sa huli, si Gerald ay binalot ulit ng kadiliman. Sa oras na ito, gayunpaman, mayroong isang screen na mabilis na nagpapa-alternate ng mga eksenang nagpe-play dito. Mula sa nakikita ni Gerald, ang screen ay nagpapalabas ng mga karanasan ng isang tao mula sa sandaling siya ay ipinanganak hanggang sa araw na namatay siya. Tuldok-tuldok. Ang pinapanood mo ay buong buhay ng isang tao. Fleeting, hindi ba? Ngayon sabihin mo sa akin, ano ang palagay mo tungkol sa buhay? Tanong ng tinig na katawan ni Torm. Narinig iyon, lumingon si Gerald upang tumingin sa screen, iniisip kong sinusubukan siya ngayon sa kanyang pag-unawa sa buhay. Tuldok-tuldok. Ano ang naiisip ko tungkol sa buhay? Ano ang buhay? Napaisip si Gerald sa sarili. Matapos ang isang maikling paghinto, sinenyasan si Gerald na magtanong. Naranasan mo na ba ang buhay bilang isang tao dati, Ginoo? Mayroon ako kahit na tumanggi akong maranasan muli ang gayong buhay. Sagot ni Torm sa isang bahagyang nagsisising tono na agad na nakabangon ni Gerald. Mula sa maaaring ipalagay ni Gerald, si Torm ay dapat na namuhay ng isang masakit na buhay para sa kanya na hindi na magkaroon ng isa pang pagbaril dito. Sa pamamagitan nito, napapikit ni Gerald ng mahigpit habang maraming eksena ang nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. Ang mga eksena mismo ay kanyang sariling mga karanasan mula noong bata pa siya hanggang sa araw na ito. Tuldok-tuldok. Habang totoo na bilang isang bata, medyo magaspang siya, ngayon ay nabubuhay siya ng maayos. Hindi ba't ang buhay ay isang serye lamang ng mga kagalakan at kalungkutan pati na rin ang mga paghihiwalay at muling pagsasama? Hindi nagtagal matapos ang pag-iisip na iyon ang muling buksan ni Gerald ang kanyang mga mata bago sabihin. Habang ang buhay ng bawat isa ay magkakaiba, sa akin, ang buhay ay mahalagang isang ikot lamang na dumaan mula sa araw na sila ay ipinanganak hanggang mamatay sila. Ang pag-ikot mismo ay mahalaga upang ang isang makakuha ng sapat na karanasan upang mas mahusay ang kanilang sarili bago sila pumasok sa kabilang buhay. Kabanata 1847. Sakit, kaligayahan, pera, at pamilya, lahat ng iyon ay maliliit na bahagi lamang ng buhay. Sa huli, ang talagang mahalaga ay ang mga pagpipilian na ginagawa ng isang tao habang dahan-daang nagpapatuloy sa pag-ikot ng buhay. Tuldok-tuldok. Habang hindi ako sigurado kung anong mga karanasan ang naranasan mo dati, alam ko na ang buhay ay hindi patuloy na puno ng kalungkutan at sakit. Ang mga kasiyasyang bahagi ng buhay ay tiyak na umiiral, at kapag napagtanto ng mga individual na, tiyak na mabubuhay sila ng mas mahusay sa halip na patuloy na magreklamo tungkol sa mga kawalan ng hustisya sa buhay. Paliwanag ni Gerald. Habang hindi talaga naunawaan ni Gerald kung ano ang tungkol sa pagsubok sa simula, pagkatapos na isipin ang tungkol sa lahat ng ito, nasisiguro niya ngayon na nasusubukan siya kung gaano niya naintindihan ang buhay.
Ano pa, napansin ni Gerald na ang mga eksenang naglalaro sa screen ay simpleng karanasan ni Torm noong siya ay nabubuhay pa. Sa pag-iisip na iyon, sigurado si Gerald na ang pagsubok ay ginawa din upang matulungan si Torm na malutas ang kanyang mga panloob na issue. Ano man ang kaso, sigurado ngayon si Gerald na upang magkaroon ng magandang buhay, kailangang maranasan ito ng buo. Sa paggawa nito, ang mga individual ay maaaring makapunta sa halos lahat ng kanilang kalungkutan, saya, paghihiwalay, at muling pagsasama bago sila tuluyang naipasa, anuman. Matapos na sabihin ni Gerald ang kanyang sagot, lumitaw ulit si Torm bago si Gerald, na naging sanhi ng pagbabalik ng silid sa dating ito. Nakangiting banayad, sinabi ni Torm pagkatapos, sa daan-daang taon, naghihintay ako para sa isang tao na tulungan akong malutas ang lahat ng aking sama ng loob. Salamat sa iyo, hindi na ako nabibigatan ng lahat ng ito. Tulad ng sinabi mo, ang pagdaan sa mga pag-ikot ay ang tanging paraan upang ang mga tao ay maaaring umunlad. Binabati kita, nakapasa ka na sa pangalawang pagsubok. Narinig iyon, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng kasiyahan. Gayunpaman, ang iyong buhay ay higit na naiiba kumpara sa iba. Pagkatapos ng lahat sa rate na ito, dadaan ka sa mas maraming mga nadagdag at natalo kaysa sa anumang average na Joe na maaaring maranasan. Sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong handa ka sa pag-iisip para sa katotohanan sa huli, ang ilan sa mga taong iiwan ka para sa kabutihan, dagdag ni Torm. Nang marinig iyon, lumaktaw ang puso ni Gerald. Sa hitsura nito, nakikita ni Torm ang hinaharap ni Gerald. Habang alam na niya iyon, pinili ni Gerald na huwag magtanong para sa anumang detalye. Pagkatapos ng lahat, walang pakinabang na malaman ang tungkol sa hinaharap. Sa huli, siya ang kumokontrol sa kanyang sariling kapalaran at tumanggi siyang sadyang baguhin ito upang mabago lamang ang hinaharap na nakita ni Torm. Bukod, hindi ito tulad ng magagawa niyang baguhin ang kanyang hinaharap sa pangalawang sinabi sa kanya ni Torm tungkol dito. Ang bawat pagkilos na ginawa niya ay maaaring makapagpabago ng malaki sa kanyang kapalaran. Ano man ang kaso, tumango lang si Gerald kay Torm bilang tugon bago sabihin, naiintindihan, Ginoo. Napakahusay. Ngayon, hayaan mong magsimula ang pangwakas na pagsubok. Sagot ni Torm habang kinawayan niya ang kanyang kamay dahilan upang muling lumipat ang eksena. Habang nagulat si Gerald na hindi man lang siya tinanong ni Torm kung handa na siya sa oras na ito, lalo siyang namangha nang bigla niyang makita ang isang figure na unti-unting lumalapit sa kanya. Tuldok-tuldok. Tinilayan ang kanyang mga mata upang makakuha ng isang mas malinaw na pagtingin sa figure, hindi nagtagal bago napagtanto ng natigilan na si Gerald kung sino siya. Ito ay walang iba kundi si Juno. Nang makalapit na si Juno, mahina siyang ngumiti bago tumawag Gerald. Narinig ang kanyang banayad, pamilyar na boses, hindi mapigilan ni Gerald na magtanong, Juno, ikaw, bakit ka narito? Sabihin, tuldok-tuldok, bakit hindi tayo mananatili dito magpakailanman, Gerald? Ikaw at ako lang ang pinakapambabae na lugar, magkasama, sagot ni Juno, na tuluyan ng hindi pinansin ang tanong ni Gerald. Ha, dito ka lang. Sa lahat ng lugar, bakit mo pa iminumungkahi ang ganoong bagay? Tanong ng labis na naguguluhan na si Gerald. Hindi kaya nag-aalangan ka tungkol sa pananatili rito sa akin? Sagot ni Juno habang ang labi ng kanyang cheery expression ay agad na naging malungkot. Bago sumagot si Gerald, bigla niyang naalala na hanggang sa puntong ito, lahat ng ipinakita sa kanya ni Torm ay naging ilusyon lamang. Sa pag-iisip na iyon, alam na niya ngayon na ang Juno na ito ay hindi hihigit sa isa pang ilusyon. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Tumanggi ako. Kung sa bagay, ilusyon lang ang lahat dito. Kabanata 1848. Matapos sabihin niyon, tinitigan ng husto ni Gerald ang pekeng Juno at sa huli, ang kanyang napakalawak na paghahangad ay nagawang masira ang mga ilusyon sa paligid niya. Pinapanood na bumalik ang lahat sa normal, ang nagulat na si Torm ay kay Gerald lang nakatingin. Upang isipin na ang kabataan na ito ay magkakaroon ng napakalakas na paghahangad. Hindi ko pa rin makakilala ang isang taong may paghahangad na kasing dakila ng sa iyo. Tunay kang isang malakas na individual. Puri ni Torm. Pinahahalagahan ko ang papuri, Ginoo. Anuman, ipinapalagay ko na sinusubukan mo ako sa aking hangarin. Medyo nagtataka na tanong ni Gerald. Sa katunayan at kung gaano kadali mong sinira ang ilusyon, nasiyahan akong sabihin na pumasa ka na may mga kulay na lumilipad. Ang iyong pagganap hanggang sa puntong ito ay higit sa aking inaasahan. Idineklara ang namangha na si Torm. Kung ihahambing sa lahat ng nakaraang iba pa na sumubok, si Gerald ang pinakamabilis na masira ang ilusyon. Tuldok-tuldok. Hindi makapaniwala, matapat. Ano man ang kaso, tumango muna si Gerald bago tanungin kaya 3 pagsubok yan tama. Ilan ang mga pagsubok sa kabuuan, Ginoo? Napagtanto na hindi niya sinabi kay Gerald ang tungkol doon, mabilis na sumagot si Torm, mayroong isang kabuuang 5 mga pagsubok kaya 2 na lamang ang nananatili ngayon.
Kahit na, sana ay huwag mong pabayaan ang iyong pagbabantay dahil ang pangwakas na dalawang pagsubok ay ang magiging kadahilanan ng pagpapasya kung makukuha mo o hindi ang iyong dumadaan na permit. Sasabihin ko din ito ng maaga na ang dalawang pagsubok na iyon ay napakahirap na ipasa, kaya't ihahanda mo ang iyong sarili sa pag-iisip. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Handa na ako at tiyak na makakapasa ako sa mga pagsubok. Masiglang sagot ni Gerald. Magaling. Simulan na ang ika-4 na pagsubok. Idineklara ni Torm na may tango habang binago niya ang eksena ng muli. Tuldok-tuldok. Kapag ang lahat ay umayos na, ang natira na lamang ay isang mesa na nakatayo sa harapan ni Gerald. Nasa loob nito ang isang piraso ng papel, isang pluma, at 3 mga kahon. Nakataas ang isang bahagyang kilay pagkatapos ay lumakad si Gerald papunta sa mesa upang tingnan ng mas malapit. Ang pangalawa ay sapat na malapit siya, mabilis na napagtanto ni Gerald na ang mga pangalang Ray, Juno, at Ursa ay nakasulat sa 3 kaukulang kahon. Tuldok-tuldok. Bago magtaka si Gerald kung ano ang tungkol sa pagsubok na ito, biglang narinig ang walang tunog na tinig ni Torm na nagsasabing, sa 3 pangalan na nauna sa iyo, kakailanganin mong pumili ng isa sa kanila upang mamatay. Bale, makakakuha ka lamang ng susi upang buksan ang malaking pasukan ng teritoryo ng Fangratham clan sa sandaling napili mo. Natigilan, si Gerald ay maaari lamang bamulong. Iyon. Tikas na ayaw ni Gerald na pumili ng alinman sa mga mahal niyang kaibigan na mamamatay. Hindi sigurado kung paano magpatuloy dito, sinenyasan siyang magtanong. Ito ba talaga ang tanging paraan na makakakuha ako ng susi upang mabuksan ang malaking pasukan ng teritoryo ng Fangratham clan? Tudok-tudok tandang pananong panipi. Sa katunayan, sagot ni Torm nang walang kahit kaunting pag-aalangan. Nang marinig iyon, napagtanto ngayon ni Gerald na hindi nagbiro si Torm nang sinabi niya na ang huling 2 pagsubok ay labis na mahirap. Tudok-tudok. Basta alam mo kung nabigo kang pumili ng sinuman sa pagtatapos ng lahat ng ito, hindi mo magagawang makuha ang kinaiyon, idinagdag ni Torm, malinaw na kinukutya si Gerald. Nawawala sa pakiramdam, nagsimulang mag-isip-isip si Gerald sa kanyang susunod na hakbang. Hanggang sa bigla, napagtanto niya na mayroon siyang ika-4 na pagpipilian. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sir, nais kong piliin ang aking sarili. Idineklara si Gerald habang isinulat niya ang kanyang sariling pangalan sa papel ng walang pag-aalanggen. Kabanata 1849. Habang si Gerald ay naghihintay para sa kamatayan upang maabot siya, tumitig siya ng malapad ang mata habang ang kanyang paligid ay bumalik sa kung paano sila naging dati. Binabati kita, Gerald. Nakapasa ka na sa pang-4 na pagsubok. Nakangiting idineklara ni Torm habang naglalakad palapit kay Gerald. Nagulat, hindi mapigilan ni Gerald na bamulong, nakapasa ako sa pagsubok. Sa katunayan, mayroon ka. Sagot ni Torm sabay tango. Kung gayon, ang pagsasakripisyo ba sa sarili ang sagot sa pagsubok na iyon? Tanong nang naguguluhan na si Gerald. Hindi naman. Sa halip na subukan ang iyong pagpayag na isakripisyo ang iyong sarili, ito ay isang pagsubok upang makita kung pipiliin mo ang iyong mga hinahangad kaysa sa buhay ng iyong mga kaibigan. Ngayon na nakita ko na malinaw na ikaw ay isang nagmamalasakit sa iyong mga kasama, ligtas kong masasabi na nalampasan mo ang pagsubok na ito. Paliwanag ni Torm. Matapos marinig iyon, napagtanto ni Gerald na pumili siya ng iba pang pagpipilian, tiyak na nabigo siya sa pagsubok. Gayunpaman, ang mas malaking pagkabigla ay dumating nang idinagdag ni Torm, gayon din, kung pinili mo ang alinman sa iyong 3 mga kaibigan ng mas maaga, sila ay talagang namamatay. Sa pag-iisip na iyon, mahalagang na-save mo ang kanilang buhay. Kaya, kung pumili siya ng alinman sa kanyang mga kaibigan, sila ay namatay din tulad nito. Ang pag-iisip ng ito nag-iisa nagpadala shivers down ang kanyang gulugod. Anuman, ikaw talaga ang pinakamabait at pinakamakapangyarihang taong nakilala ko hanggang ngayon. Tuldok-tuldok. Ngayon para sa huling pagsubok. Handa ka na ba? Tanong ni Torm. Kuminga ng malalim pagkatapos ay sumagot si Gerald, dalhin mo. Nodding bilang tugon pagkatapos ay winigiway ni Torm ang kanyang kamay. At sa isang iglap ng isang mata, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na nakatayo sa loob ng isang kagubatang kawayan. Nalilito, sinabihan si Gerald na magtanong. At, ito ang mga kawayan sa kagubatang ito ay kilala bilang kawayan ng kaluluwa. Makakapasa ka sa pangwakas na pagsubok kung napamamahalaan mo ang ilang mga ito, paliwanag ni Torm. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Gerald na itaas ang kilay. Pagkatapos ng lahat, ang kawayan sa pangkalahatan ay medyo madali upang mag-snap. Hindi ba, ang ika-5 pagsubok ay medyo napakadali? Tanong ni Gerald sa isang tiwala na tono. Sumagot si Chuckling pagkatapos ay kalmado na sumagot si Torm, sige at gawin mo, kung gayon. Narinig iyon, tumayo si Gerald sa harap ng isang kaluluwang kawayan. At pagkatapos na huminga ng malalim, iginiling niya ang gilid ng kanyang kamay patungo sa kawayan sa isang likido ngunit malakas na paggalaw.
Bagaman isang malakas na tunog ng banggaan ang narinig dahil sa napakalakas na puwersa na inilapat ni Gerald, ang kaluluwang kawayan ay bahagyang gumalaw ng 1 pulgada. Naturally, natulala si Gerald na ito. Upang isipin na hindi niya magawang i-snap ang kaluluwang kawayan. Hindi nakakagulat na si Torm ay naging sobrang kalmado. Hindi mo sinabi na magiging madali ito. Ang lahat ng mga biro sa tabi nauunawaan na ang bawat kaluluwa na kawayan ay naghohost ng iba't ibang mga kahulugan. Pagkatapos mong maunawaan ang kahulugan at mga prinsipyo ng kawayan, masisira mo ito. Sa isang paraan, ang kapalaran ay may ginagampanan na malaking bahagi dito, dagdag ni Torm habang tinitingnan niya si Gerald na may isang interes na titig. Mabilis na nakuha ang pahiwatig na binigay lamang sa kanya ni Torm, pagkatapos ay sumagot si Gerald, kung gayon. Paano ko maa-access ang kahulugan sa likod ng kaluluwang ito ng kawayan? Kabanata 1850. Narinig ang tanong ni Gerald pagkatapos ay ipinaliwanag ni Torm, kailangan mo lamang ilagay ang iyong kamay sa kaluluwang kawayan. Kapag nagawa mo na, maililipat nito ang kahulugan nito sa iyong isipan. Gayunpaman, mangyaring tandaan na gamitin ang iyong puso upang madama ito. Huwag na huwag kang maililigaw. Agad na ginagawa tulad ng sinabi ni Torm pagkatapos ay inilagay ni Gerald ang kanyang kamay sa kawayan. At bigla, ang kaluluwang kawayan ay nagsimulang kuminang sa isang asul na kulay asul. Napanood ni Gerald habang ang glow ay dahan-daang bumabalot sa kanyang kamay, at isang split segundo mamaya, natagpuan ng kabataan ang kanyang sarili na nakatayo sa loob ng isang puting espasyo. Pagtingin sa paligid, nakita iyon ni Gerald bukod sa isang matandang lalaki, na nakaupo na nakatuwad sa lupa, at isang go-board bago ang lalaking iyon, wala nang iba pa sa walang laman na sukat na ito. Tuldok-tuldok. Habang siya ay natulala ng bahagya, mabilis na kumalas dito si Gerald bago lumakad papunta sa matandang lalaki. Heto ka, mister. Halika, upuan mo. Niyaya sa matanda bago pa man makapagsalita si Gerald. Nang marinig iyon, simpleng ginawa ni Gerald ang sinabi sa kanya. Pinapanood si Gerald na nakaupo sa tapat niya, sinabi ng matanda, dahil nandito ka na, bakit hindi mo ako laruin? Note bilang tugon, simpleng sagot ni Gerald, isang karangalan na makipaglaro sa iyo, Ginoo. Nakangisi, pinili ng matanda na huwag sabihin kahit ano habang dahan-dahan niyang kinawayan ang kanyang kamay, at tulad nito, nalinis ang go-board. Nang makita iyon, magalang na sinabi ni Gerald, pagkatapos mo, Ginoo. Pinipili pa rin na manatiling tahimik, ang matandang lalaki ay simpleng ngumisi ng isang bato na inilagay mula sa mangkok ng go at inilagay ang sarili sa pisara. Habang ang nakapagtataka na tanawin ay tiyak na nagulat kay Gerald, mabilis siyang kumawala rito, alam na nasa kanya na. Pagkuha ng isang itim na bato mula sa mangkok ng go, pagkatapos ay inilagay din ito ni Gerald sa pisara. Habang totoo na may karanasan si Gerald kay go, hindi ito gaanong sa anumang paraan. Sa pag-iisip na iyon, hindi siya partikular na mahusay sa laro. Kahit na, ang laro ay isang nakakaengganyong isa, at ang duo ay nagpatuloy sa paglagay ng bato at bato sa pisara, hanggang sa kalaunan, ang pagkatalo ni Gerald ay natatakan. Subukang huwag maging labis na walang pasensya o balisa, mister. Kailangan mong malaman upang maunawaan ang malalim na kahulugan ng laro, sabi ng matanda. Nang marinig iyon, agad na nasabi ni Gerald na mayroong ilang pinagbabatayan ng kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Kung tama ang pinamamahalaang natipon niya, upang lubos na maunawaan ang kahulugan ng kawayan, kailangan muna niyang maunawaan ang laro sa loob. Sa pag-iisip na iyon, hindi nagtagal ay nagsimula ang pangalawang laro. Habang si Gerald ay tiyak na wala pang dalubhasa, napabuti niya ng malaki kumpara sa unang laro. Napagtanto ni Gerald na siya ay nasa pagtatanggol lamang sa buong unang laro. Dahil dito, nagkulang siya ng lakas upang mag-counterattack sa huling sandali at agad na natalo. Sa mga salita ni Torm, siya ay napaligaw. Anuman, ngayon na alam na niya kung nasaan ang kanyang pagkakamali, hindi na nanatili si Gerald sa nagtatanggol. Sa halip, inilunsad niya ang pag-atake pagkatapos ng pag-atake. Pagkatapos ng isang masiglang laban sa matanda, gayunpaman, natapos pa rin sa pagkatalo ni Gerald. Napakabuti mo mula sa huling laro, mister. Malapit na ang iyong tagumpay. Nararamdaman ko, sabi ng lalaki bago nilinis ulit ang board. Ang pangalawa sa pangatlong laro ay nagsimula, si Gerald ang gumawa ng pagkusa upang umatake. Hindi na siya maliligaw ng matanda. Sa halip, siya ang magiging nangingibabaw sa oras na ito. Dahil ang kanyang kasanayan sa laro sa Go ay lubos na napabuti sa puntong ito, matapat na nagulat ito kahit si Gerald mismo na ang matanda ay hindi nakapaglansad ng anumang mga counterattack. Alinmang paraan, pagkatapos ng isang mas masiglang labanan kaysa dati, sa wakas ay nakamit ni Gerald ang tagumpay. Binabati kita sa pagkakaroon ng isang kompletong pag-unawa, mister. Maaari kang umalis ngayon, sinabi ng matanda matapos matalo sa laro.
Nagulat na marinig iyon, may tatanong pa sana si Gerald nang mapagtanto niyang ang matanda at ang go-board ay nawala na. Kabanata 1851. Sa pagbabalik sa totoong mundo, agad na natangay ng damdamin ng pagre-relax si Gerald habang nakakuha ng bagong pag-unawa ang kanyang isip. Bilang ito ay naging, ang pagbabalik mula sa puting sukat na iyon ay ang panghuling hakbang para sa kanya upang makuha ang pag-unawang ito. Sa pagtingin sa kaluluwa na kawayan sa harap niya, tinaas ni Gerald ang kanyang kamay, at sa isang matulin na welga gamit ang tagiliran ng kanyang kamay, hiniwa niya ang kaluluwang kawayan na malinis sa kalahati. Natutuwa na nasnap ang kanyang unang kawayang kaluluwa, si Gerald ay nasa 100% na ngayon ang sigurado sa kung ano ang ibig sabihin ng unang kaluluwang kawayan. Mahalaga, ang isa ay hindi maaaring asahan lamang na makakita ng mga instant na benepisyo. Ang mga bagay na kailangang gawin sa wastong pagkakasunod-sunod at pagkatapos ay darating ang tagumpay. Pagkatapos ng lahat, habang natalo ni Gerald ang unang 2 laro sa Go, matapos malaman ang mga panuntunan ng medyo mas mahusay at pagmasdan kung paano nagpunta ang mga bagay sa board, sunod-sunod na, kalaunan ay nagawa niyang manalo laban sa matandang iyon. Ano man nang makita na ang kaluluwa na kawayan ay nasnap, si Tommy, na binabantayan si Gerald sa buong oras na ito, ay hindi mapigil ang ngumiti habang sinabi niya, binabati kita sa pagwasak ng iyong unang kaluluwang kawayan, Gerald. Nakangiting sagot, pagkatapos ay tumungo si Gerald sa susunod na kaluhang kawayan bago muling ipinatong ang kanyang kamay dito. Kung mas maaga niyang natapos ang lahat ng ito, mas mabuti. Sa madaling panahon, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na dinala sa ibang sukat. Kumpara sa nakaraang puting espasyo, gayunpaman, si Gerald ay sinalubong ng paningin ng maraming mabilis na alternating magagandang mga eksena. Makalipas ang ilang sandali, isa pang matandang lalaki ang lumitaw bago tumingin ng masiglang sinabi habang, magandang araw, mister. Sabihin mo sa akin, ano sa palagay mo ang sinasagisag ng mga tagpong ito? Nagulat sa biglaang presensya ng matandang lalaki, mabilis na inalog ni Gerald ang gulat bago nagtanong. Bago iyon, paano kita sasabihin, Ginoo? Sumagot si Chuckling, ang matanda ay sumagot, sa gayon, ako ay isang psychic espiritu, kaya maaari mo akong tawagan sa ganyan kung nais mo. Nakikita ko, isang kasiyahan na makilala ka, Ginoo. Ano man tungkol sa iyong katanungan. Tuldok-tuldok, nakikita ko na ang mga eksenang kahalili ay walang hanggan sa 4 na panahon. Spring, summer, taglagas, at taglamig, sabi ni Gerald sa isang magalang na tono. Note bilang tugon, sumagot ang diwa ng psychic, bueno, hindi ka nagkakamali doon. Habang inilalarawan ng mga eksena ang karaniwang mga panahon, may isa pang mensahe na matatagpuan sa lahat ng ito. Bakit hindi subukang pakalmeyan ang iyong sarili upang makita kung nadarama ito ng iyong puso? Nang marinig iyon, tumango si Gerald bago gawin ang sinabi sa psychic spirit. Makalipas ang ilang sandali, may napagtanto si Gerald at muling imulat niya ang kanyang mga mata bago sinabi, sa palagay ko naiintindihan ko na ngayon, Ginoo. Mahalaga, hindi lamang ang mga eksena ay naglalarawan ng 4 na panahon, ngunit sumasagisag din ito sa iba't ibang mga karanasan na dumaranas ng isang tao sa buhay. Ang tanawin ng tagsibol ay nagpapakita ng isang usbong na sa palagay ko ay sumasagisag sa sandaling ipinanganak ang isang tao. Sa kabilang banda, ang tagpo ng taginit ay nagpapakita kung gaano ito kainit. Mula sa kung ano ang maaari kong tipunin, ito ay isang paraan ng pagsasabi kung gaano kahirap at karanasan ang normal na karanasan sa pagtanda. Ang paglipat sa tagpo ng taglagas, inilalarawan nito ang panahon ng pag-aani, na dapat ay kapag nararamdaman ng isang individual ang pinakamit na naramdaman nila sa kanilang buhay. Sa wakas, taglamig, ang panahon ng paggunita. Para sa akin, ang taglamig ay sumisimbolo sa sandali kung kailan malapit na matapos ang kanilang buhay cycle, paliwanag ni Gerald. Ang pangalawa ng kanyang paliwanag ay natapos, ang espiritu ng psychic ay agad na nagsimulang pumalakpak habang ipinahayag niya, hindi naman masama, mister. Tulad ng sinabi mo, ang 4 na panahon ay sumasagisag talaga sa buhay ng isang tao. Kailangan kong sabihin tunay na ikaw ay pambihira upang magkaroon ng isang malalim na pag-unawa sa buhay. Iba talaga kayo sa iba. Ano man, nakumpleto mo na ang aking pagsubok upang makaalis ka na. At tulad ng dati, ang kamalayan ni Gerald ay mabilis na naibalik sa realidad. Nang makita muli ang pangalawang kaluluwa na kawayan sa harapan niya, agad na inulit ni Gerald ang paggalaw ng pagkilos dito. Kabanata 1852. Tulad ng inaasahan, ang kawayan na ito kaagad din ay nabasag, at sa pamamagitan ng pagsakop dito, naunawaan na ni Gerald ang kahulugan ng buhay. Mahalaga, ang buhay ng isang tao ay tulad ng 4 na panahon mula nang ang lahat ay nakaranas ng kapanganakan, karamdaman, at paglaon ng kamatayan. Ito ay ayon lamang sa panapanahong pag-ikot. Habang ang isang tao ay tiyak na makakaranas din ng iba pang mga bagay, walang sino man ang tunay na makakabago ng kanilang kapalaran sa panapanahong pag-ikot ng buhay.
Anuman si Thor mismo ngayon ay malawak na nakangiti matapos mapanood si Gerald na matagumpay na binasag ang pangalawang kaluluwang kawayan. Ang kabataan na ito ay hindi binaigo siya kahit kaunti. Anuman ang kaso, hindi man lang hinintay ni Gerald na sabihin ni Thor bago lumipat upang hawakan ang pangatlong kaluluwa na kawayan. Habang nasanay na si Gerald na mailipat ang kanyang kamalayan, natagpuan pa rin niya ang kanyang sarili na bahagyang natigilan ng mapagtanto niya na ang pagtayo sa harapan niya ay isang doppelganger. At ikaw ay, tanong ni Gerald. Hey, ikaw lang ako. Sagot ng isa pang Gerald habang nagpahayag ng isang banayad na ngiti. Ano? Kung ikaw ako, sino ako? Sabi ni Gerald. Ikaw ako at ako ikaw. Walang technical tungkol doon. Kami ay ang parehong tao. Kahit na iba kami mula sa pagtingin namin ng mga bagay. Paliwanag ng iba pang Gerald. Iba't ibang pananaw. Elaborate, sagot ni Gerald. Sumagot si Chuckling, sinabi ng iba pang Gerald upang ilagay ito sa mga karaniwang termino, ako ang iyong madilim na panig. Isang fancier na pangalan ang gagawa sa akin ng iyong panloob na demonyo. Bilang ito ay naging, ang hitsura ay katulad ng isang pagpapakita ng kanyang panloob na mga demonyo. Ito dapat ang pangatlong kaluluwa na pagsubok sa kawayan. Sa pag-iisip na iyon, si Gerald ay mayroong kutob na hanggat nagawa niyang talunin ang demonyo, lubos niyang mauunawaan ang kaluluwang ito na kawayan. Kung ano man ang maging kaso, tulala ka, Gerald. Bakit ba hindi mo lang napili si Ray bilang kapalit ng susi sa malaking pasukan ng teritoryo ng Fangrotem clan? Pinipili ang iyong sarili, maaari kang mamatay alam mo. Idinagdag ang iba pang Gerald sa isang madilim na tono. Nang marinig iyon, tinitigan ni Gerald sandali ang kanyang panloob na demonyo bago magsalita, tulad ng kung gagamitin ko ang aking mga kaibigan bilang bargaining chips. Hindi ko sila kailanman isasakripisyo. Bibigkas ka ng buffon. Iyon si Ray. Freak lang siya at alam mo ito. Madali mong mapupuksa siya para sa kabutihan. Gaano ka katanga para maging ako para maibaybay ko para sa iyo. Tandang padamdam. Sinimangutan ang panloob na demonyo habang nakatingin kay Gerald. Tumahimik ka. Ikaw lang ang panloob na demonyo ko. Sa huli, ako ang magpapasya sa aking naiisip. Ungol ni Gerald na nagsawa na sa kanyang panloob na sarili. Nang marinig iyon, ang panloob na demonyo ay agad na umungol sa tawa habang ang lahat sa paligid nila ay naging itim. Ang eksena ay walang kakulangan ng kakilakilabot. Magsalita ka ng malaki diba? Tingnan mo, madali ko lang kayong lunukan, alam mo. Kapag nangyari iyon, mas mababa ka sa akin sa buong buhay mo. Kinutya ang panloob na demonyo habang ngumiti siya ng masama habang nakatingin sa kabataan. Bago pa man makasagot si Gerald, nanlaki ang mga mata niya habang ang iba pa niyang sarili ay tumawag ng isang hindi kapanipaniwalang pamilyar na espada. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ang Astrabis Sword. Sigaw ni Gerald, medyo natigilan na ang demonyo ay maaari ring gumamit ng maalamat na sandata. Ang mga bagay ay maaaring nawala sa ibang paraan, Gerald. Ngunit dahil sa kung gaano kakatanga, ikaw lamang ang may kasalanan. Tinatalo kita para sa kabutihan upang ako ang maging may-ari ng iyong katawan at isipan. Kabanata 1853. Matapos sabihin iyon, nagsimulang singilin ang kanyang panloob na demonyo kay Gerald. Dahil ang panloob na demonyo ay isang eksaktong kopya ni Gerald, nagbahagi siya ng parehong lakas at kakayahan tulad ni Gerald. Naturally, napansin ito ni Gerald at agad siyang nagsimulang umatras habang iniiwas niya ang atake ng atake. Sa kasamaang palad, dahil magkatugma ang kanilang mga kasanayan, natapos ang leeg ni Gerald na bahagyang naputol ng matalim na talim. Ang tip ng Astrabis Sword ay nagbrush sa balat ni Gerald ngunit dumudugo na ito. Ayaw ni Gerald na isipin kung ano ang mangyayari kung sinaktan siya ng espada ng totoo. Ano man ang kaso, hindi niya pinapayagan ang panloob na demonyong ito na mapupuksa siya. Kung sa bagay, kung natalo siya sa laban na ito, mawawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan magpakailanman. Sa pag-iisip na iyon, sa sandaling siya ay nasa isang ligtas na distansya, inilabas ni Gerald ang kanyang sariling Astrabis Sword. Iniisip ang paglulunsad ng isang counterattack. Hini siya ng panloob na demonyo. Hindi ka magkakaroon ng paraan. Ibinabaon kita ng malalim sa aking puso upang hindi ka na muling-muling lumitaw. Idineklara ni Gerald sa matuwid na tono. Tingnan natin kung maaari ka muna manalo laban sa akin. Sigaw ng panloob na demonyo habang kapwa sila at Gerald ay umikot sa bawat isa. Dahil pareho silang parehas ng mabilis, ang kanilang mga talam ay nagkakilala kahit bago pa lumipas ang isang split segundo. Gamit ang isang napakalaking clank, ang epekto ng dalawang maalamat na mga blades ay sanhi ng pareho sa kanila na kumuha ng ilang mga hakbang paatros. Sana hindi mo nakakalimutan na ako ang madilim mong panig, Gerald. Wala akong anumang nagpapabigat sa akin. Sa pag-iisip na iyon, mas malakas ako sa iyo. Kinutya ang panloob na demonyo sa isang smug tone bago siya kaagad nagsimulang mag-chelling ng isang spell.
Sa loob ng ilang segundo, napanood ni Gerald na nagsimulang lumitaw ang lahat ng mga uri ng mga aswang na nagbubuga ng kutsilyo. Tinawag sila ng panloob na demonyo mula sa Astrabis Sword upang makitungo kay Gerald. Kahit na ang mga espiritu ay kaagad na nagsimulang tumakbo patungo kay Gerald, ang kabataan ay nanatiling kalmado at simpleng nilabas ang mga espiritu, isa-isa, gayunpaman, gaano man karaming mga espiritu ang kanyang pinatay, higit pa ang lilito. Tuldok-tuldok. Ang bastard ng isang panloob na demonyo ay simpleng tumatawag ng walang katapusan sa kanila. Natatawang baliw habang napapalibutan si Gerald ng isa pang pangkat ng mga espiritu, ang panloob na demonyo pagkatapos ay maalab na iminungkahi, Gerald, makinig ka. Hindi ba masarap kung makipagtulungan lang tayo? Sa iyong talino at aking lakas tiyak na kami ay isang hindi mapipigilan na puwersa. Naturally, hindi papayag si Gerald na sa anumang oras kaagad. Habang ang panloob na demonyo ay maaaring naisip na ang pagkawala ni Gerald ay natukoy na, alam ni Gerald na ang kanyang iba pang sarili ay isang pansamantalang pagpapakita lamang ng kanyang pinakamasamang aspeto. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan na hahayaan ni Gerald na walang daig pa sa kanya. Habang iniisip niya yun, biglang may dumating na ideya kay Gerald. Naiintindihan na ito ay ngayon o hindi, sinimulan agad ni Gerald na i-project ang kanyang napakalawak na kalooban at psychokinetic na kapangyarihan sa paligid niya. Ang pangalawang nagsimula siyang gawin ito, ang kanyang panloob na demonyo ay agad na nagsimulang magdusa ng matinding sakit ng ulo. Dahan-daang lumuhod, ang panloob na demonyo ay nakahawak sa kanyang sumasakit na ulo habang tinanong niya, ikaw. Tuldok-tuldok, ang impyerno mo na ba nagawa? Tandaan, ikaw ay isang pansamantalang pagpapakita lamang ng aking mga panloob na demonyo. Sa pag-iisip na iyan, hindi mo ako matatalo sa loob ng 1,000,000 taon. Ang aking tunay na kapangyarihan ay palaging magiging mas malakas kaysa sa iyo. Kinutya ni Gerald habang papalapit sa isa pa niyang sarili at hinawakan ito sa leeg. Nakatingin sa kanyang panloob na demonyo sa huling pagkakataon, pinataas ni Gerald ang lakas ng hawak niya habang sumisigaw, patayin. At tulad nito, nawala ang panloob na demonyo na ibinabalik sa kamalayan ang kamalayan ni Gerald. Kabanata 1854. Sa pamamagitan nito, matagumpay na naipasa ni Gerald ang kanyang pangatlong kaluluwa na kawayan at sa mabilis na pag-atake, agad niya itong hinati na malinis sa kalahati. Paglalakad hanggang kay Gerald pagkatapos ay ngumiti si Torm habang sinabi, binabati kita sa pagkatalo ng iyong panloob na demonyo, Gerald. Bahagyang natigilan na alam ni Torm ang tungkol sa kanyang laban, sinenyasan si Gerald na sabihin, Sir, you know. Sa totoo lang, nakita ko ang lahat ng nangyari sa bawat isa sa mga kawayan ng kaluluwa. Alam ko rin kung ano ang ibig sabihin ng bawat kaluluwang kawayan dito. Ano man, nabigo ka bang talunin ng iyong panloob na demonyo, napunta ka sa paglunok niya. Kung nangyari iyon, sigurado akong may kamalayan ka na hindi lamang ang iyong kamalayan ay mabubuklod ng malalim sa loob ng iyong puso magpakailanman, ngunit ang iyong panloob na demonyo. Papalit siya sa pwesto mo. Sa kabutihang palad, nagawa mong talunin siya. Dapat kong sabihin, hindi mo talaga ako binaigo. Idineklara ni Torm habang nakatingin kay Gerald na may nasiyahan na ekspresyon. Pinapanood habang tumango si Gerald pagkatapos ay idinagdag ni Torm sa isang seryosong tono, ang mga panloob na demonyo ay madilim na pagpapakita na mayroon sa mga puso ng bawat isa. Nakalulungkot, hindi marami ang talagang may kakayahang tunay na talunin sila. Habang nakatagpo ako ng maraming mga tao na nagtangkang talunin ang kanilang mga panloob na demonyo, palagi silang napunta sa paglunok ng kanilang mga panloob na demonyo na nagre-resulta sa kanilang pagiging pinakamasamang bangungot. Tuldok-tuldok. Sa pag-iisip na iyon, dahil nagawa mo itong gawin nakaraan ang iyong mga demonyo, sasabihin kong labis akong humanga sa iyo, Gerald. Pinahahalagahan ko ang papuri, Ginoo. Ngayon kung patawarin mo ako, magpapatuloy ako sa susunod na kaluluwang kawayan. Tugon ni Gerald sa isang walang katuturang tono bago lumakad patungo sa kanyang pang-apat na kaluluwang kawayan. Gayunpaman, bago niya ito mahawakan, biglang sumigaw si Torm, teka. Paglingon niya, itinaas ni Gerald ang isang bahagyang kilay nang tanungin niya, may bagay ba, Ginoo? Hindi na kailangang dumaan sa pang-apat na kaluluwa na kawayan. Nakapasa ka na sa pagsubok. Sagot ni Torm, namangha si Gerald ng kaunti. Bago pa man makapag-reply si Gerald, pinanood niya na si Worm ay winigiway ang kanyang kamay. At tulad nito, pareho silang nakabalik sa tower. Naipasa ko ba talaga lahat, Ginoo? Tanong nang naguguluhan na si Gerald. Sa katunayan, ikaw ang pinaka-natitirang magsasaka na nakilala ko. Sa pag-iisip na iyon, mayroon kang bawat karapatang magtungo sa teritoryo ng Fangrotem clan. Tulad ng ipinangako, ibibigay ko rin sa iyo ang susi sa malaking pasukan ng teritoryong iyon. Habang natitiyak kung nasa isang pambihirang misyon ka, alalahanin na sa huli kung makukuha mo ang nais mo sa huli ay nakasalalay sa kapalaran.
Sabi ni Torm. Si Gerald mismo ay kasalukuyang labis na kaaya-aya ang nagulat at nasa sabik na mapahamak sa pahayag na iyon. Upang isipin na siya ay nakapasa sa pagsubok nang hindi nangangailangan na kompletuhin ito. Binibigyan pa siya ni Torm ng susi sa malaking pasukan ng teritoryo ng Fangrotem clan. Ang tren ng pag-iisip ng kabataan ay naputol nang magsiwalat si Torm ng isang hugis parihaba na kahon na kahoy bago ibigay kay Gerald habang sinabi niya, ang kahon ay naglalaman ng susi na ipinangako ko. Iyon ang kunin ngayon. Pagkuha ng kahon pagkatapos ay dahan-dahang binuksan ito ni Gerald at sa loob ay may isang iron key na mayroong Fangrotem rune dito. Natutuwa na sa wakas ay nakuha ito kaagad na sumagot si Gerald, salamat, Ginoo. Maligayang pagdating kahit sa totoo lang karapat-dapat ka sa susi. Ano man isang kaunting payo bago ka magtungo. Ang Fangrotems ay isang espiritual na angka na namumuno sa lahat ng mga kaluluwa. Tuldok-tuldok. Sa pag-iisip na iyon sigurado akong naiisip mo na hindi sila ang mga madaling makapanghimok. Ang sinasabi ko ay mangyaring tiyakin na handa ka sa pag-iisip upang harapin ang lahat at kasama rito ang medyo sakit. Ito ay hindi isang kahabaan upang maangkin na ang iyong tunay na pagsubok ay magsisimula sa sandaling dumating ka doon. Payo ni Torm. Nakuha ko. Kukunin ko na panatilihin sa isip. Sagot ni Gerald sa isang magalang na tono. Sigurado akong gagawin mo. Tumungo ka na. Nakabitin na sa baywang ang dumadaan na permit. Sabi ni Torm habang ikinakaway ang kamay kay Gerald. Nang marinig iyon tumingin kaagad si Gerald sa baywang na lugar. Totoo sa mga sinabi ni Torm, isang dumadaan na permit ay nakasabit doon. Kailan pa nagawa ni Torm ang gawa? Kabanata 1855. Ano man ang kaso, tumango lang si Gerald bago lumabas ng tower. Pagkalabas nakita niya na si Ray ay nakakatulog na nakasandal ang likod sa pader ng tore. Nag-squat down, pagkatapos ay tinapik ni Gerald ang mukha ni Ray ng ilang beses habang sinasabing, hoy, hindi ako nagtagal ng ganoon ka. Tuldok-tuldok, seryoso ka bang natutulog dito? Mabilis na paggising, hindi napigilan ng nagulat na si Ray na bulalas, G. Crawford, sa wakas lalabas ka na. Naghihintay ako ng maraming edad. Mga edad, medyo sigurado akong halos kalahating oras na ako doon, sagot ni Gerald habang nakataas ang isang bahagyang kilay. Tapos ulit, hindi naman dapat magsinungaling si Ray. Maaari bang iba ang paglipat ng oras sa tower kumpara sa oras sa labas ng mundo? Pagkatapos ng lahat tulad ng sinabi nila, ang isang araw sa langit ay katumbas ng isang taon sa mundo ng tao. Sa pag-iisip na iyon, sino ang sasabihin na ang tore ay hindi gumana sumusunod sa mga patakarang iyon? Habang hindi ito ganap na wala sa tanong parang mahiwagang pa rin kay Gerald. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Ano man nagawa kong makakuha ng dumadaan na permit kaya't umalis tayo. Dagdag ni Gerald, ayaw mag-abala tungkol sa isang bagay na walang halaga. Pagkatapos ng lahat, ang mas mahalagang bagay na dapat gawin ngayon ay upang ipasok ang lungsod ng Phantom. Di nagtagal, dumating ulit ang duo sa mga pintuan ng lungsod, at sa pagpapakita ng dumadaan na permit sa opisyal ng multo, sa wakas ay binigyan sila ng pag-access sa lugar. Tuldok-tuldok, panipi tuldok-tuldok-tuldok. Sabihin, ano nga ba ang eksaktong dapat mong gawin upang makuha ang pumasa sa permiso, G. Crawford? Tanong ni Ray sa isang usyosong tono. Sabihin natin kailangan kong dumaan sa ilang mga pagsubok sa buhay, sagot ni Gerald, alam na ang kanyang sagot ay ang totoo sa kabila ng kung gaano ito kalabo. Habang naalala ni Gerald ang lahat ng mga prinsipyo at karanasan sa buhay na siya ay nasubukan pabalik sa tore, hindi niya maiwasang masiyahan na pagkatapos ng lahat ng iyon, nakuha niya ang susi sa malaking pasukan ng teritoryo ng Fangrotem clan bilang anuman ang kaso, natural na hindi alam ni Ray kung ano ang nangyayari tungkol kay Gerald, na hinimok siyang sabihin, halika ulit. Umiling siya pagkatapos ay sumandal si Gerald kay Ray bago bumulong, kalimutan mo na sandali. Talagang mayroon akong magagandang balita na ibabahagi. Kita mo, nakuha ko ang susi sa malaking pasukan ng teritoryo ng Fangrotem clan. Nang marinig ang mabuting balita, agad na nasabik si Ray nang sumigaw siya ng talaga. Hush! Hindi ka ba nag-aalala na baka malaman ito ng iba? Sagot ni Gerald habang nakatingin kay Ray habang sinenyasan ito na itago ito. Nang marinig iyon, agad na kumalma si Ray, tinitiyak na takpan ng isang kamay sa kanyang bibig upang matiyak na walang karagdagang ingay ang lumabas mula sa kanya. Matapos ang paglalakad ng ilang sandali pa, ang duo ay nakatagpo ng isang bayan sa loob ng lungsod ng Phantom. Bagaman hindi ito naiiba sa mga pamayanan ng tao, ang mga aswang dito ay may kani-kanilang pamumuhay na maliwanag na naiiba kumpara sa pamumuhay ng mga tao. Habang pinapanood ng duo ang mga sangkawan ng mga aswang na gumagala sa mga lansangan ng bayan, hindi nagtagal bago ang ilang sundalong walang multo, nakasakay sa mga kabayo ng multo, ay pumalibot kina Gerald at Ray. Pareho kayong sumama sa amin.
Iniutos ang isa sa mga sundalo sa isang napakabilis na tono. Kabanata 1856. Sa narinig na utos, ang duo ay maaaring makipagpalitan lamang ng mga sulyap. Alam na hindi ito makagagawa sa kanila ng anumang kabutihan upang maging sanhi ng isang eksena, pareho silang sumunod sa pamumuno ng mga sundalo ng multo. Tuldok-tuldok. Maya-maya nakarating sila sa parang palasyo ng iba't ibang loob ng lungsod. Matapos maakay, nakita din ng dalawa ang isang aswang na nakasuot ng sandata na nakaupo sa ibabaw ng isang trono, nakatingin sa lahat mataas at makapangyarihan. Tuldok-tuldok. Hindi nila namalayan, ang aswang ay nagpunta sa pangalang Your God at siya ang pinuno ng Phantom City. Iyong kamahalan. Dinakip namin ang dalawang dayuhan sa bayan ng ating lungsod. Iniulat ang isa sa mga sundalo ng multo habang ang dalawa pa ay pinangunahan sina Gerald at Ray pasulong. Nang marinig iyon, tumayo si Yor bago pinaikit ang mga mata kay Gerald. Makalipas ang ilang sandali, sinabihan si Yor na sabihin, "Ikaw talaga ang espesyal. Salamat kahit na, sino ka ulit?" Tudok-tudok tandang pananong panipi. Tanong ni Gerald sa isang binubuo na tono. Lumalakas sa tawa, sumagot si Yor pagkatapos, "Ikaw, hindi mo alam kung sino ako. Talagang may kabakang pumupunta dito kung hindi mo man ako nakikilala. Siya ang kahangahangang hari ng ating lungsod, Your God." Putol ng isa sa mga kawal ng multo na nakatayo sa gilid. Narinig iyon, hindi mapigilan ni Gerald at Ray na makaramdam ng bahagyang pagtataka. Upang isipin na magkakaroon talaga ng isang aswang na hari dito. Ano man ang kaso, naramdaman ni Gerald na mas makabubuting huwag agad na masaktan ang mga taong ito. Ito ay matapat na nakakatawa kung paano si Gerald ang sumusubok na maging makatuwiran sa mga tunay na aswang sa halip na baligtaran. Ano man sinabi ni Gerald na, "Basta alam mo, hindi kami narito upang magdulot ng anumang kaguluhan. Dadaan lang kami sa pinakapambabae na lugar." Dumadaan. Saan ka eksaktong patungo? Tanong ni Yor sa mas mahigpit na boses ngayon. "Papunta ako upang humanap ng Fangrotem clan." Idineklara ni Gerald, walang nakitang dahilan upang magsinungaling. Gayunpaman nang marinig ang sagot ni Gerald, ang ekspresyon ni Yor ay agad na nalungkot habang sinabi niya, "Hindi ka maaaring maging seryoso. Kung sakaling hindi mo alam ang sino mang lumusot sa kanilang teritoryo ay tiyak na magdusa ng isang kakilakilabot na kapalaran. Totoo bang naiisip mo na makakaya mo itong ibalik sa isang piraso sa inyong dalawa lamang?" Napakakitawa-tawa. Pinapanood si Yor pagkatapos ay humilik ng walang pakundangan habang nakatingin sa kanila, pasimpleng ngumisi si Gerald bago ngumiti habang sumagot, "Ngunit syempre seryoso ako. Bakit hindi ako magtungo roon kahit na tinawag mo akong isang espesyal? Nakikipagbalita ka ba sa akin? Sinusubukan mo bang husgahan ang kamatayan o ano?" Ungol ni Yor nang agad siyang nagbago sa isang madilim na hamog na umikot patungo kay Gerald. Sa bahagyang isang split segundo, si Yor ay nakatayo na ng pulgada ang layo mula sa mga paa ni Gerald, ang kanyang mga mata ay nakadilat diretso sa mga kabataan. "Hindi ka ba natatakot sa kamatayan?" Kinutya ni Yor habang patuloy sa pagtitig kay Gerald. "Ha, tulad ng kung pupunta ako dito sa una kung natatakot akong mamatay. Ano man, marahil ito ay sasagot sa iyong katanungan." Ganting sagot ni Gerald sa isang nguso habang pinaghiwalay ang kanyang espiritu sa katawan. Nakatitig sa form na multo ni Gerald, hindi nagawang mapigilan ng nagulat na si Yor. "Kaya't isa kang isang nagtatanim na kalahating tao at aswang. Kulayan mo akong nagulat." Habang alam na alam ni Yor na mayroong iba pang kalahating tao at multo na nagtatanim tulad ni Gerald, alam din niya na ang mga hybrid na magsasaka na ito ay karaniwang mas malakas at may mas maraming kakayahan kaysa sa ganap na mga tao. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay lumingon si Yor upang harapin ang kanyang mga sundalo ng Phantom bago mag-order. "Hintayin mo sila." Matapos mapanood ang mga sundalo na nagbid kay Yor, bumalik si Gerald sa kanyang katawan. Si Ray mismo ay nagulat ng tahimik sa buong panahong ito. Batay sa kung ano lamang ang nasaksihan niya, alam niya ngayon kung paano natapos ang tagapag-alaga na iyon na nakatali sa nakaraang araw. Kung sa bagay, kagaya ng mga nangyari sandali, ang pisikal na katawan ni Gerald ay wala ng malay habang nasa ghost form siya. Kung naalala ng tama ni Ray, ito ay katulad ng pagkakaroon ng isang karanasan sa labas ng katawan. Kabanata 1857. "Iwanan mo kami, lahat kayo." Iniutos kay Yor sa kanyang mga sundalo na hinimok ang mga sundalong lagim na mabilis na umalis sa silid. Nang wala na sila, sumenyas kaagad si Yor para umupo sina Gerald at Ray bago tumingin kay Gerald at tanungin, "Ngayon kung gayon?" Tuldok-tuldok. "Nagtataka ako kung paano ko dapat tugunan, mabuti sir." Tumaan ako kay Gerald Crawford. Nodding bilang sagot, pagkatapos ay lumingon si Yor kay Ray, sinenyasan ng batang lalaki na idagdag, "Maari mo lang akong tawaging Ray." "Kita ko, nakikita ko. Isang kasiyahan na makilala kaming pareho, Gerald at Ray."
Inaamin ko na maaaring medyo naging offensive ako kanina. Sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong hindi mo iyon isa puso. Sinabi ni Yor sa isang magalang na tono habang ngumiti siya ng banayad. Nang marinig iyon, nararapat na nalitaw sina Gerald at Ray. Pagkatapos ng lahat, ang pag-uugali ni Yor sa kanila ay tumagal ng kompletong 180. Hindi namin. Anuman, umaasa lamang kami na dumaan sa Phantom City upang makamit ang isang bagay na mahalaga sa ibang lugar. Sa pag-iisip na iyon, sana ay pakawalan mo lang kami. Sumagot si Gerald, hindi nais na mag-aksaya ng anumang oras kaysa sa kailangan niya rito. Ang bawat segundo ay binibilang pagdating sa pagkuha ng Fangratem Talisman, syempre. Ngunit bago iyon, mayroon akong pabor na nais kong tanungin mula sa iyo. Sabi ni Yor, isang pabor. Ganting tanong ni Gerald. Sa katunayan, mahalaga, inaasahan kong ibalik mo ang isang Fangratem Jade sa sandaling tapos ka na sa iyong misyon. Sabi ni Yor habang kinukuha ang isang sheet ng papel mula sa ilalim ng kanyang armed bago ibigay ito kay Gerald. Matapos kunin ang papel at tingnan ang sketch ng Fangratem Jade, hindi mapigilan ni Gerald na magtanong. At bakit mo kailangan ang Jade na ito? Iyon. Natatakot akong hindi ko masabi sa iyo ang tungkol dito sa kasalukuyan. Tuldok. Gayunpaman, tiyak na sasabihin ko sa iyo ang higit pa tungkol dito sa oras na ibalik mo ito. Sagot ni Yor sa isang halos pagsusumamo na tono. Mabuti. Isaalang-alang na tapos na. Sabi ni Gerald dahil gusto na lang niyang umalis na sa lugar na ito. Pinahahalagahan ko ito, Gerald at Ray. Kukunin ko ang aking mga kalalakihan na may escort kaagad-kaagad. Idineklara ni Yor na may isang malawak na ngiti sa kanyang mukha habang iniutos niya para sa kanyang mga sundalo na muling pumasok sa silid. Sinamahan ng mga sundalo ng multo, sina Gerald at Ray pagkatapos ay madaling umalis sa lungsod ng Phantom at maya-maya pat nakarating sila sa Key Waves. Ang Key Waves mismo ay isang malaking karagatan na naghihiwalay sa lungsod ng Phantom mula sa teritoryo ng Fangratem clan. Sa pag-iisip na iyon, kailangang sukatin ng duo ang karagatan upang makarating sa kanilang patutunguhan. Gayunpaman, paano nila ito gagawin? Panipi tuldok. Wala bang sasakyang sasakay upang tumawid sa karagatang ito? Tanong ni Gerald habang nakatingin sa isa sa mga sundalong parang multo. Negatibo. Hindi pa rin kami nakapunta doon kaya't kahit may mga bangka kami, hindi namin malalaman kung paano makakarating doon. Anuman, dito nagtatapos ang aming escort. Ang natitira ay nasa sa iyo, sagot ng kawal na sundalo habang ang natitira sa kanila ay tumango bago mabilis na sumakay pabalik sa lungsod. Pagmamasid sa pag-alis ng mga sundalo, hindi mapigilan ni Gerald at Ray na pakiramdam na sila ay naging desyerto lamang. Panipi tuldok. Well, ano ang dapat nating gawin ngayon, G. Crawford? Tanong ni Ray. Si Gerald mismo ay lumitaw na medyo naguluhan. Upang isipin na ang karagatang ito ang magiging pinakamalaking sagabal sa kanilang paglalakbay pa. Pagtingin sa paligid, nakita ni Gerald na wala talagang mga bangka sa paligid. Kailangan ba talaga nilang mag-swimming? Pagkatapos ay muli, mas alam ni Gerald kaysa sa talagang pagtatangka na sukatin ang isang karagatan sa pamamagitan lamang ng paglangoy. Kabanata 1858. Sigurado akong may paraan sa kabuuan. Hindi pa ito nagpapakita ng sarili. Idineklara ni Gerald na agad niyang sinimulang maghanap ng mga paraan upang makatawid sa malalaking karagatan. Nang makita iyon, nagsimulang gawin ang pareho ni Ray. Gayunpaman, kahit na lumipas ang ilang sandali, hindi sila nakahanap ng anumang naaangkop na mga mode ng transportasyon. Sa pamamagitan nito, ang duo ay maaari lamang umupo sa tabi ng beach, umaasa para sa isang himala na lumitaw. Tuldok. Sabihin mo, G. Crawford. Talaga bang naiisip mo na darating ang isang barko kung maghihintay lamang tayo sa paligid? Ungol ni Ray habang nakatingin sa langit. Naniniwala ako sa mga himala kaya oo. Oo, gagawin ko, sagot ni Gerald sa isang tiwala na tono. Ang pangalawa ay natapos ang kanyang pangungusap biglang marinig ang isang mababang pagmumula mula sa karagatan. Pagkuha sa kanilang mga paa, pinanood ng duo ang malapad ang mata habang nagsimulang bumulwak ang karagatan at nagsimulang humiwalay ang mga alon. Tuldok tandang padamdam. Sa loob ng ilang segundo, kung ano ang lumilitaw na isang natubig na daanan ay lumitaw sa tuktok ng karagatan. Nagpapalitan ng sulyap sa bawat isa, hindi napigil ang masayang Gerald ngunit sabihin na kita mo. May mga himala. Bago pa makasagot si Ray, si Gerald ay nagmamadali na sa matubig na landas at sa paghakbang nito, naramdaman ni Gerald na ang daanan, na nabuo ng tubig dagat, ay malambot na lakarin, na parabang naglalakad siya sa isang air cushion, nang makita na ligtas itong maglakad, mabilis na tinakbo ni Ray si Gerald. Tuldok. At nang napagtanto na siya rin ay maaaring maglakad sa tubig, hindi mapigilan ni Ray na bulalas paano. Gaano kay Toto, G. Crawford?
Ito ay natural na una para kay Ray na kung saan ay ipinaliwanag kung bakit siya gulat na gulat. Pa rin upang isipin na makakaranas talaga siya ng paglalakad sa tubig sa kanyang buhay. Ang mga nasabing eksena ay karaniwang nakalaan para sa mga drama sa telebisyon. Ano man ang kaso, pareho silang mabilis na nagsimulang magpatuloy sa matubig na landas. At pagkatapos maglakad ng halos 10 minuto, nakita ng dalawa ang nag-iisang lupain sa dulo ng Key Waves. Ang lupa, syempre, ay ang teritoryo ng Fangrotem clan at bukod kina Gerald at Ray, 7 iba pang espiritu na explorer ang nakapagpunta dito. Tuldok-tuldok. Alinmang paraan sa pangalawa na sila ay umakyat sa lupa, ang tubig na landas sa likuran nila ay mabilis na nawala. Napansin ang pagkakaroon ng isang bato tablet sa kanilang kaliwa, ang duo ay lumakad at nakita na ang mga salitang Fangrotem clan ay inukit dito. Sa tabi ng tablet ay isang napakalaking estatwa ng bato na namodelo pagkatapos ng isa sa mga nakaraang pinuno ng Fangrotem clan. Mula sa kung gaano ito kamangha-mangha, maliwanag na ang rebulto ay sumasagisag kung gaano kataas ang pinuno. Tuldok-tuldok. Anuman sa pagkumpirme na sila ay nasa tamang lugar, hindi maiwasang sumigaw ni Ray, narito na rin kami, G. Crawford. To think na makakarating kami dito sa isang piraso. Nodeng bilang tugon pagkatapos ay nakuha ni Gerald ang susi sa malaking pasukan ng teritoryo ng Fangrotem clan na nakuha niya mula sa Torm bago ipasok ito sa pintuan. Tuldok-tuldok. Matapos itong buksan, isang malakas na dagandong ang maririnig habang ang malaking pasukan ay nagsimulang umiling ng marahas at sa loob ng mga segundo, binuksan ang pasukan sa teritoryo ng Clan Fangrotem. Ang unang paningin na sumalubong sa kanila ay maraming mga estatwa na lumitaw na modelo pagkatapos ng mga individual mula sa Fangrotem clan. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Gerald na ang mga estatwa ay inilagay doon para sa isang kadahilanan. Tuldok-tuldok. Alinmang paraan, salamat sa kung paano mapag-unawa si Gerald na pagtanto niya sa oras na ang isang volley ng mga arrow ay kinunan lamang patungo sa kanila mula sa loob. Pato! Sigaw ni Gerald nang kaagad nitong tinulak si Ray sa gilid ng pasukan. Si Gerald mismo ay nasa tamang panahon upang makatalikod laban sa tapat ng pasukan habang daan-daang mga arrow ang nagsimulang mag-shoot out. Kung si Gerald ay nag-react ng anumang mas mabagal, pareho silang tiyak na magtatapos sa pagiging mga bangkay na puno ng arrow sa ngayon. Kabanata 1859. Tulad ng nangyari, may mga bitag na nakalat sa buong lugar dito upang maiwasan ang pagpasok ng mga nanghihimasok, alinmang paraan, ilang minuto lamang ang lumipas bago tuluyang tumigil ang mga arrow sa pagbaril. Tuldok-tuldok. Sa sandaling natitiyak nila na ang baybayin ay malinaw, ang duo pagkatapos ay maingat na sumilip sa kabila ng pinto muli. Paglingon sa hindi mabilang na mga arrow na nagkalat sa lupa, hindi mapigilan ni Ray na mapanganga habang siya ay umungol. Tuldok-tuldok. Salamat sa Diyos na mabilis ka ng reaksyon, G. Crawford. Kung hindi, tiyak na tinusok tayo sa mataas na langit. Sa katunayan, ipinapalagay ko na mas maraming mga bitag ang naghihintay sa atin sa loob. Sa pag-iisip na iyon, mag-ingat at lumapit sa akin. Huwag lumalakad ng sapalaran, maunawaan. Sagot ni Gerald. Hindi mo kailangang sabihin sa akin ng 2 beses, G. Crawford. Sagot ng bahagyang kumalabog na si Ray. Kahit na hindi sinabi ni Gerald iyon, ganun din ang gagawin ni Ray. Tulad ng kung siya ay maglakas loob kahit na ilipat ang 5 mga paang layo mula sa Gerald pagkatapos nasaksihan ang lahat ng iyon. Anuman, maingat na nagsimula ang duo sa pagpasok sa lugar. Samantala, bumalik sa totoong mundo, simpleng naghihintay sina Juno at Yrsa para sa pagbalik ng duo sa lugar ni G-Bait. Dahil wala silang ideya kung kailan babalik sina Gerald at Ray, ang tanging magagawa nila sa sandaling ito ay maghintay doon. Gaano pa katagal sila manatili doon, G-Bates? Tanong ni Juno. Nais kong masagot iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi ko alam kung ano ang maaaring mangyari doon. Inaasahan lang namin na protektahan sila ng kanilang kapalaran doon. Sagot ni G-Bates. Habang malabo ang kanyang tugon, talagang hindi mapakali si Juno tungkol dito. Pagkatapos ng lahat sa kanyang isipan, inaasahan lamang niya na ang dalawa ay makakagawa ng isang ligtas na pagbabalik. Tuldok-tuldok. Nasa sandaling iyon nang biglang marinig ng 3 sa kanila ang mga bulong na nagmumula sa loob ng mga kalapit na kagubatan. Nakataas ang kilay, lumingon si Juno upang tingnan ang pinagmula ng mga tinig. At sa pagkabigla niya, ang mga nagsasalita ay tila ang mga soul hunters mula noon. Sa pag-iisip na nakaligtas sila sa insidente na sinapit sa kanila pabalik sa kahoy na tulay. Ginoo, Bates. Ito ang mga soul hunters. Sabi ni Juno. Pumuso bilang tugon, sumagot si G-Bates pagkatapos hindi nila lang alam kung kailan susuko, hindi ba? Nang marinig iyon, sandaling natulala sina Juno at Yrsa. To think na alam ni G-Bates ang tungkol sa kanila. Tuldok-tuldok. Umalis mula sa likuran at maghanap ng isang lugar upang maitago.
Makikipagtulungan ako sa kanila at hanggang sasabihin kong ligtas na lumabas manatiling nakatago. Utos ni G. Bates. Nakuha ko. Mag-ingat, G. Bates. Sagot ni Juno habang mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Yrsa bago siya hinatid palabas sa likuran. Kahit na ilang segundo pagkatapos nilang umalis, ang balabal na tao ay maaaring makita na palabas sa patio ni G. Bates kasama ang maraming mga soul hunters. Nang makita iyon, si G. Bates ay naglakad palabas at simpleng tinitigan ang balabal na tao mismo sa mata. Tumiti ng banayad, ang balabal na lalaki pagkatapos ay tumitig muli kay G. Bates bago sinabi, medyo matagal na, G. Bates. Paano ka pa rin sumuko, Leandro? Sumagot si G. Bates nang hindi pinapalo ang palumpong. Ang lalaking si G. Bates ay nagmamadali sa pagpunta ni Leandro Zaborowski at siya ang pinuno ng Soul Hunters. Tuldok-tuldok. Tumitawang malakas matapos marinig ang pahayag ni G. Bates pagkatapos ay walang kahihiyang idineklara ni Leandro, ngunit syempre hindi ko pa nagawa. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakuha ang Fangrotem Talisman. Kapag natagpuan ko na ito sa wakas, makakaya kong mamuno sa daigdig ng multo at gawin akong sundin ng lahat doon. Ha! At iyon talaga kung bakit hindi mo ito makukuha, Leandro. Inisya ni G. Bates. Kabanata 1860. Nang marinig iyon, agad na sumili ang mga mata ng pagpatay kay Leandro. Sa loob ng isang split segundo, ang palad ni Leandro ay may pulgada na ang layo mula sa dibdib ni G. Bates. Gayunpaman, inaasahan ni G. Bates ang pag-atake. Sa pamamagitan nito, nagsalpukan ang kanilang dalawang palad, nagpapadala ng malalakas na shockwaves na lumilipad sa buong lugar. Paano ganap na malakas? Naturally, ang dalawa ay hindi huminto doon at ang duo ay nagpatuloy sa pagpapalitan ng suntok pagkatapos ng suntok. Nasaksihan ng lahat ng ito mula sa malayo, hindi mapigilan ni Juno at Yrsa na mapanganga. Upang isipin na nagtataglay si G. Bates ng napakalakas na kasanayan sa martial arts. Kung sa bagay, nakasama niya ang lakas ni Leandro. Sa kung paano nangyayari ang mga bagay, gayunpaman, sa totoo lang medyo mahirap makita kung sino ang mas malakas. Hindi nagtagal matapos maisip iyon ni Juno, nabigo si G. Bates na mag-react ng oras sa isa sa mga pag-atake ni Leandro, na naging sanhi ng paglaki ng kanyang mga mata nang tamaan siya ng palad ni Leandro sa dibdib. Pumuso ng mapanghamak habang pinapanood si G. Bates na nagwisik ng dugo sa kanyang bibig, pagkatapos ay hingi siya ni Leandro, malakas ka na isipin na makakaya mo pa rin ang mga kabataan, ikaw na matandang bastard. Kasunod nito, sinipa ni Leandro si G. Bates sa kanyang tiyan, pinapunta ang matandang lumilipad pa atros. Nakatungtong ng medyo malayo, si G. Bates na nakahiga na sa lupa ay hindi na nagawang mag-crawl pa muli, nakalulungkot, ang kanyang edad ang siyang kadahilanan na hindi pinayagan ang matandang lalaki na manalo laban kay Leandro. Walang simpleng pakikipagkompetensya laban sa bilis ng isang nakababata. Anuman ang galit ni Juno ay agad na sumiklab nang makita ang nangyari. Habang nais niyang isave siya, alam niya na kung isisiwalat niya ang kanyang sarili, hindi lamang niya ilalantad sa panganib si Yrsa at ang kanyang sarili, ngunit hahayaan din niyang masiraan si G. Bates. Nakagatang ibabang labi, ang nagawa lang nila ni Yrsa ay magpatuloy na walang magawa na panoorin habang si G. Bates ay patuloy na binugbog ni Leandro. Gayunpaman, ilang sandali lamang, isang kaluluwang hunter na nagbibigay ng kulay lila na kasuotan ang dumating upang mag-ulat, pinuno. Natagpuan namin ang isang bilang ng mga yabag sa kagubatan malapit. Oh, sagot ni Leandro habang kaagad niyang hinaila si G. Bates sa kanyang paanan. Sabihin mo sa akin, may 4 bang individual na naghahanap sa iyo? Binuksan mo ba ang portal para sa kanila, ikaw na matandang bastard? Interrogado ni Leandro habang nakatingin kay G. Bates. Bilang tugon, gayunpaman, ang galit na si G. Bates ay dumuralang sa mukha ni Leandro bago sumigaw, tulad ng sabihin ko sa iyo iyan. Ikaw motherfucker, mamatay ka lang kung ganon. Ungol ni Leandro bago agad na hinaampas ang leeg ni Mr. Bates. Nasaksihan iyon, nakapikit lamang sina Juno at Yrsa nang magsimulang lumuha ang kanilang mga luha. Tuldok-tuldok. To think that Mr. Bates was died just to protect them, akayin ako sa mga yapak at susundin namin sila saan man sila humantong. Gayon din, dalhin ang bangkay ng bastard na ito. Bilin kay Leandro habang agad na ginawa ng kanyang mga sakop ang sinabi sa kanila. Kasunod nito, hindi nagtagal bago makarating ang grupo sa Stonehenge lookalike. Nang makita iyon, agad na masabi ni Leandro na dito mabubuksan ang portal sa pinakapambabae na lugar. Pagmasdan ng mabuti ang haligi ng bato sa gitna ng istruktura, nalaman ni Leandro na may mga natitirang mga dugo. Pinagsama ang 2 at 2 pagkatapos ay bumalik siya sa bangkay ni G. Bates at itinaas ang kamay ng matanda. At totoong-totoo, mayroong isang kamakailang cut mark doon, habang nangyayari ang lahat ng ito, hindi alam ni Leandro at ng kanyang mga tauhan, lihim na binubuntas sila ni Juno at Yrsa. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay.
Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.